Totoo nga ba mga katribya na ang kalamansi, yung bunga nito ay nakakaasim ng ating lupa? Kaya karaniwan, iba natin mga ka-farmers, yung pong dilaw ng kalamansi ay hindi po nila nilalaglag po sa ilalim. Dahil ayon sa iba, ito po ay nagiging acidic ang lupa kapag ka po yung mga bunga ay nalaglag doon sa ilalim ng kanyang puno. Yan nga ba may katotohanan ng kalamansi ba nakapagpapaasid ng lupa? Mga katribya, yan po ngayon ang ating pong tatalakayin kung totoo nga ba na ang kalamansi ay nakapagpapaasid ng lupa. Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay isa na naman po tayo magtatalakay ng isa pong kung saan ay topic para po malaman din po ng ating mga ka-farmers, ng ating po mga katribya kung yun nga bang kalamansi o bunga nito ay nakapagpapaasim po ng ating lupa. Yun yung karaniwan na ating pong naririnig po dun sa iba, bagamat yung iba hindi naman ganun yung paniniwala, pero meron po naman naniniwala na yung pong kalamansi ay nagpapaasi sa lupa. Kaya ang ginagawa po ng iba, kapag ka po may maraming bunga ang kalamansi po nila, ayan, hanggat maaari ay talagang yung dilaw kanila pong pinaalis. Talaga pong iyaan ay ni isa-isang kinukuha dahil pagka yan po ay nalaglag po sa puno, mga katribya, masisira ang lupa or aasi. Alam nyo mga katribya, iba-iba naman po yung paniniwala ng iba natin mga kasama. Yung pong ang iba, gaya halimbawa sa amin, dito po ay nagbabate naman po kami doon sa ating experience, sa karanasan, pati na rin po doon sa itsura ng ating kalamansi. Dito po sa amin kasi, meron pong mga may bunga ang kalamansi, nalalaglag po sa ilalim kapag ka po hindi po napipitas. Halimbawa, gaya po nung ating mga hinog na bunga. Ayan, mga hinog yan. Kapag ito mga katribya ay nalaglag sa lupa, ito gaya dito. Yan. Pag nalaglag po ito, yung may mga tusok. Tusok po kasi ito ng mga putakti. Yung putakti mga katribya, ginagawa nila, yan, sila na po mismo pumipitas kapag ka po overripe na o yung sobra na siya do sa kanyang pagkaberde. Pag yan po ay nasa ilalim na, pag hindi po nakita ng mga tagapitas, mga naiiwan, nalalaglag na po yan sa ilalim. Pag yan po mga katribya ay nasa ilalim na, yan, kakainin na po yan ng mga bulate. Yung po mga bulate mga katribya, yan, yung bawat tayo nito, yan naman po ang nagiging organic o complete fertilizer ng ating pong kalamansi. Kaya hindi po masasabi natin na ang kalamansi o yung bunga nito ay nagpapaasim ng lupa. Dahil yan nga po ang siyang lumilinis or yan po ang nag-aalis pa ng acid. Yun po kasing ating mga pataba na inilalagay sa aminin man po natin o hindi, yan po mga synthetic na yan, nakapagpapaasim po talaga ng lupa. Kaya naman ang ginagawa po natin ay hinahaluan po natin siya na organic fertilizer para ma-balance, na hindi puro chemical po yung ating nagagamit. Mas maganda pa rin na meron rin po rin tayong organic na kung saan ay naihahalo at nai-spray doon sa ating kalamansi. Ngayon, para po sa akin, para doon sa experience po natin, maging man po ang aking po magulang, ay hindi po kailanman nagpapaasim ang ating kalamansi o bunga nito sa lupa. Dahil kung maasim o acid ang lupa ng ating pong kalamansi, hindi na po ganito magbubunga ng marami yan. Ito.
Wala po kayo makikitang bunga pagka po acidic ang lupa, at makikita ninyo hindi po gaganda ang anumang gulay. Ayan, alam rin po ng ating mga agriculture yan. Pag halimbawa ang lupa ay mahina na po ang klase at acidic na, kahit anong itanim mo, gulay, lagyan mo pa ng malalakas na abono, hindi na po gumaganda ang halaman. Pero bakit itong ating kalamansi, wala pa tayong nilalagay po na abono? Mula po noong tayo po ay nitong buwan po ng April, wala po tayong abono nilagay. At pagpitas po ng bunga nito, tsaka pa lang po tayo maglalagay ng ating abono. Ang ganda na at marami pong bunga. Yan. Kaya paano masasabi natin na ang kalamansi ay magkaka-acid, masisira yung lupa dahil do sa bunga? Hindi po totoo, kundi bagkus lalo pong gumanda ang bunga ng ating kalamansi, pati na rin po yung kanyang sanga. Lumabong siya ng husto at marami pang naging bulaklak, at ngayon yung mga buko na. Pero tayo mga katribya po na ebidensya na hindi po nakakasira po ng lupa ang bunga ng ating kalamansi, kundi bagkus yan po yung nagbibigay pa ng ating libreng abono, libreng organic. Ayan, no? Ilalim po niyan mga katribya, yan po mga bunga, yan po ang nagiging pinakapataba. Kaya kung magagawa lang po natin na lahat po ng ating po mga hinog ay ilaglag po sa ilalim po ng ating kalamansi, pinapagawa po natin para po magkaroon siya ng libre pataba ang ating kalamansi. Hindi ka na bibili. Ito po ay complete fertilizer, yung pong ating bunga. Kasi yung bunga nito mga katribya, pag kinain na po ng ating mga bulate at nabulok yan, yan po ang magiging pataba ng ating pong lupa. Kaya ang kalamansi po natin magiging malusog. Yan. Kaya lang talagang obligado rin nating iupa sa ating pong tagapitas yung ating mga hinog. Kasi pagka ipalalaglag natin sa kanila yan, minsan makikita mo hindi na nila ilalaglag kasi wala naman silang upe. Kaya ang ginagagawa na lang natin, sinasama na natin doon sa pitas ng kalamansi yung hinog para yun, may-ari na lang kung gusto niya isabog, kung mababa ang presyo ng dilaw, pwede mo lang isabog sa iyong kalamansi para maging abono mo. Pero organic fertilizer. Kaya po mga katribya, kaya naniniwala po kami rito sa amin, hindi po nakaka-acidic ang lupa ng ating kalamansi. Ang bunga nito ay tama po siya na maasim, pero hindi po siya yung chemical. Nasabi natin na kung di bagkus ito po ay alkaline. Maganda nga po ang pagka-asim ng ating kalamansi. Ayan, no? Ang dami po niyang bunga. Paano po natin na sasabi natin na magiging acid ang ating kalamansi kung halimbawa ang ating kalamansi naman ay maganda, mabulas, marami bunga? Ay yan po, sa tag-araw, sa tag-ulan, ang kalamansi po ay nagkakahinugan para sila naman po ay makakain po ng organic. Ang kalamansi kasi nangangailangan din ito ng complete fertilizer. Bukod po doon sa ating nilalagay, yun na nga po yung kanyang bunga. Actually kahit ano man pagka po panahon po ng prutas, yan ay nagiging pataba po ng lupa. Halimbawa gaya ng mga nagmamangga. Alam ng nagmamangga na ang bunga po ng kanilang mangga pataba rin sa lupa. Kaya nga pagka mga nalalaglag na po sa ilalim ng puno yan po ay nagiging abono po nila mga katribya. Dahil hindi naman po kasi halos nagpapataba ang mga farmers doon po sa kanilang manggahan, maliban po pagka sila ay magpapabunga, at kung sila po mga katribya ay yung kanilang mangga ay pamumulaklakin, naglalagay sila ng abono. Kaya alam ko na ang iba po dyan mga katribya ay naniniwala doon sa
bunga ng ating pong mga prutas o mga gulay, ito ay hindi po nakakapag-acid ng ating lupa, kundi bagos na-neutralize niya yung pong ating lupa at napapaganda niya. Kaya meron po tayong libreng pataba. Kaya daw po sa ating mga ka-farmers na walang pambili ng abono, ayan, isa pong paraan yan, yung pong bunga nila ilagay ninyo sa inyong puno. Kung mababa ang presyo ng kalamansi, ayan, at kung sa tingin ninyo halos wala nang matitira doon sa inyong pagbibilan, ilaglag nyo na po sa ilalim ng puno mga hinog. Pero yung berde, ibenta ninyo dahil mahal naman po ang presyo ng berde. Sa tinggi nasa 25 pa yan, lalo na kung kayo ay nasa palengke, lalo na kung limbawa kung direct kayo. Kaya siyempre ang kuhanan talaga sa puno ay medyo pumababa. Kaya naman tiyaga-tiyaga lang. Tingnan ninyo, kaya po yung ating kalamansi kahit na yan po ay may mga hinog, hindi pa rin po nasasayang. Dahil yan po ay napinakikinabangan ng kanyang ating kapwa puno na kalamansi. Isipin ninyo, meron tayo subscriber kumukuha po sa atin ng mga bulok o sirang mga bunga, dahil yan po ay kanya pong gagawing organic or pataba. Kung yun ay kukuha po noong mga bunga, tayo kukunin natin, aagawan pa natin ang puno ng kalamansi para siya ay magkaroon ng pataba sa kanyang sarili. Kaya ito po yung kalamansi natin na yung kanya pong sariling bunga ay nagiging gamot din niya sa kanyang sarili, na pagkukunan niya rin ito ng pagkain. Kaya tama-tama lang para makasurvive ang isang puno. Pagkatagulan, mapapansin natin marami pong mga bunga, panahon po kasi nila, para panahon din naman ng pagkain noong puno. Kaya pagka maraming bunga, pansinin ninyo, mataba po ang puno. Marami po siyang sustansya na nakukuha ang ating kalamansi. Ayan po ang kalamansi natin, mga ka-farmers. Yung hinog, biyaya po yan. Kaya doon sa mga walang kalamansi, talaga pong hinog mayaman. Lalo pagka nasa abroad na, dahil bibihira kalamansi. Dito kasi sa amin ang mga hinog nilalaglag lang. Yan, pwede yan. Ginagawa po natin kalamansi juice. Ayan. Binibigay natin po sa ating pong puno para magkaroon uli po sila ng mataba. Meron na siyang libreng fertilizer, ang ating hinog. Isipin mo pagka po mababa ang kalamansi, ang presyo po ng hinog ay halos nagiging hati na noong pong tagapitas. Kung halimbawa po mas bumaba pa ang kalamansi, kasi ang buwan po ng September, yan po ang kabagsakan ng kalamansi, lalo pong halos walang halaga ang hinog. Kaya pinagagawa na lang po natin sa ating mga katribya, pinalalaglag na lang natin, di baling tayo po ay umupa, laglag na lang sa puno po yung hinog, kunin niyo yung berde, okay lang po yon. Para noon, magkaroon naman po ng bahagi ang ating pong kalamansi. Magkaroon siya ng pataba sa kanya pong sarili. Yan, nagtanggal po tayo mga katribya ng ating baging sa kalamansi natin. Siyempre, pati na rin po nung ating pong mga hinog, natanggal din natin siya para po pataba. Sa susunod na pitasin, konti na lang po ang magiging hinog. At yan na, mayroon na tayong libreng abono, foliar kompleto. Yan ang ating complete fertilizer, ang ating bunga. Yan, lalaki po yan
Yan po kasi kalamansi, basta't yan po ay sobra na po doon sa kanyang pagka berde, yung talagang pitasin na, papunta na po yan doon sa pagiging hinog. Tutusukin na po ng putakte, natusok na po siya ng putakte, yun na nga, yan na po ang malalaglag na sa puno at magiging pataba na ng ating pong kalamansi. Bukas na naman tayo uli. Ganun lang mga katribya, unti-unti lang po ang ating pagtatrabaho at hindi po tayo pwedeng gumulpe kagaya dati, dahil kagagalin lang po natin sa trangkaso, baka tayo naman po ang bumigay. Kaya tinatansya-tansya na lang din po natin yun pong ating lakas, kasi pagka inabuso po natin yan, ay nako, lalo po mas mahirap. Ay, nakakatawa naman po ito mga katribya po ang ating kalamansi. Tigib sa bunga. Anong daming bunga niya. Kahit mababa po ang presyo niya, pero po tayong mapipitas. Sabihin, magkakapera rin tayo rito kahit mababa. Kukunin lang natin po doon sa dami. Tapos, meron pa rin po tayong kapalit. Kapalit natin yung pong mga maliliit. Sa maliliit na bunga, di rin po natin alam kung magkano po ang magiging presyuhan niya. Importante nabibili. Tsaka importante meron kang kalamansi na napipitas. Kasi pagka wala kang mapipitas na bunga, ang masaklap kasi mababa na po ang kalamansi, tapos wala pang bunga ang kalamansi mo, wala kang pang kukuhanan po ng budget. Ayan. At ng ating pong nalinisan na, maganda na po siya. Okay. Galing natin ang hinog, pakain natin sa kalamansi para po sa kanya. Yan ang ating pagpapataba. Wala pa tayong lalagay po na abono. Ito muna ang ating abono niya, ang bunga. Ayan, dami na rin po niyang hinog. Yung pong presyo ng kalamansi mga katribya po ay namirmis sa 500. Pero maganda pa rin siya. At least po sa tingi po noon halos na sa 18 ang kilo. Pwede na. Wala naman na tayo masyadong gastos dito, kundi bagos ang ating herbicide lang, pamatay mo. Ayan, dami, sarap pang pitasin, malalaki. Yan. Kaya lang matatagalan tayo pumitas ng mga hinog. O kagaya nito, lalaki nito. Sarap itong pitasin. Kalamansi juice, ayan, ayos na ayos yan. Yan, kung malapit lang kayo rito sa aming mga katribya, sa inyo na po itong ating mga hinog. Kapal ng bunga. Yung mga maliliit na buko na ito, yan, may pag-asa tayo dyan sa presyo. Maganda magiging presyo na yan, yung mga maliliit. Pang November yan. Kaya hindi naman na tayo mapapatlangan dito ng buwan na hindi tayo makakapitas. Kaya nasa sa atin na lang din kung pa-i-stop natin ang pitas mga katribya. Ayan, doon ka madi-delay. Importante merong bunga. Yan po ang kalamansi, nakakatuwa pagka makapal ang bunga, hindi po siya tumatangkad. Mas lumalabong siya
Tapos lumalatag yung kanyang katawan. Ayan yan. Lalo doon sa kabila po natin, mas lumalatag ang kanyang katawan, di siya lumalaki. Ayan yan. Yung ating kalamasing nakapalibot sa buko, iba po ay hindi po lumaki, nalililiman kasi. Pero iba naman po ay lumaki na, yung mga ibang mga napatay. Ito ay nasa buga na po ng abono to, itong kalatatay. Ayan na muna po tayo. At madilim na. Madilim yung kuha na po yung araw. Mga katribya, yung pong ating kalamansi, yung bunga, huwag nyo pong aalisin sa puno, baka po nililinisan pa po ninyo. Tandaan po natin, yan po ang complete fertilizer, yung abono, kung saan hindi na po tayo gagastos. Di bagkus siya na po mismo, nasa kanya na yung ating bunga niya. Tignan ko yung bunga ng kalamansi, kung acidic yung lupa, kung nakaka-acid ng bunga. Mukhang nakaka-acid. Nagtatanong kung ang bunga ng kalamansi acid o Acid sa lupa yung kalamansi. kung nagtatanong kung yun ba acidic o hindi. Yung kalamansi, pataba pa sa lupa yun eh. Nagtatanggal pa nga na acid sa lupa yun eh. Yung kasi ng kalamansi eh. Yung mga bunga, yung mga nabubulok. Yung mga nabubulok na bunga. Kamu kasi nung una, paniniwala ko riyan. Kamu nga nang bago-bago yung nagkakalamansi tayo sumusobra hinog ng kalamansi. Kamu nga matumal na panahon na yun. Hindi mabili. Nagkakalaglag sa puno. Ang iniisip ko, magiging acidic yung lupa. Dahil mo kasi maasim. Dahil maasim. Yun pala, siya pala naglilinis ng acid sa lupa, ang kalamansi. Ayun yan. Ang bunga ng kalamansi, kaya sisilbing pataba pa. Baka ngayon nga pa yung complete fertilizer. Kaya siguro may bumibili nung nabubulok na kawan yung kalamansi Yun yan, subscriber ko daang red bag yung hinihingi sa akin na ganyan. Kaya sabi ko nga, pagka sumunod na taon, dahil nahihinog na may kalamansi, kaya medyo matumal nga ulit mo, mababa. Kaya makakot, di nakakaw ko bibili ng pataba. Yun na lang ako magiging silbing pataba ako. Kaya nga. Libre nakakaw ko sa pataba, libre sabog pa ako. Saka kung pa sa panahon niya, hindi pa masyado masasaktan yung kalamansi. Oo, isipin mo, mula ng panahon na yun hanggang ngayon, kung acidic yan. Ilang taon na yung lupa akong tinatamnan ng kalamansi. Mahigit magko-40 anyos na. Na pa niya kalamansi ang nakatanim. Tsaka hindi. Dapat hindi na pinakikinabangan yun. Tsaka ako, hindi na dapat umaani. Yun nga ako, dapat hindi na pinakikinabangan yun. Dahil damo man, wala ka na makikita. Natutubo. Pag ang lupa kasi acidic, kahit damo man, di na tumutubo. Hindi na, saka tumutubo man, garipot po. Maliliit lang. Maliliit tayo lumaki. Hindi katulad dahil ngayon, ang lupa kung yun ay acidic, pag singaw ng damot, medyo naatraso ko ng pagdadamo, talagang sasakin yung kalamansi mo. Kaya Sa tataba ng damo, at saka sa ganda. Kaya pagka yung kalamansi, yung mga napuputol ng sanga, yung gaya ng yung may fungus, yung mga bunga no, nalalaglag. Oo, nalalaglag yung mga bunga no. Ayan, nagiging pataba lalo. Pagkatapos yung mga dahon no. Hindi problema yun. Halimbawa, may natuto yung sanga. Basta huwag lang totally mamamatay yung isang puno na yun. Pero pagka mga sanga-sanga lang na puputol, ay natutuyo. Lalo yung mga maliliit lang, ng ganito kalaki sanga. Para ka lang nagbabawas ng sanga no. Para kinakapon mo na lang. Para wala sila kinakapon no.
Kaya hindi intahin ng kalamansi yun. Kung masama lang, tamaan mismo sa puno. Buong puno yung mamatay. Oo, yun lang. Yun ang masama ra. Sabagay, kung mamatay naman siya, palitan na lang. Ay, kahuyin mo na lang. Palitan na lang uli. Kaya lang ang problema eh. Hindi naman katulad ng ibang pananim yan. Pagka naghulip ka, atrasado na. Kaya kalamansi kasi, kahit na ika-10 taon na edad nung una, nung ka pala maghuhulip doon sa mga bakante, aabot pa. Dahil kaya Dahil 2 taon lang ihahataw niya Kaya aabot pa siya. Kaya lang problema. mas marami pa nga napipitas yung mamimitas sa maliliit. Kaya huwag kayong mag-alala na acidic sa lupa yung bunga ng kalamansi. Hindi, pataba. Ayan. Ayan po, sa mga ating mga katribya, baka po mayroong mga nagtatanggal ng bunga at inaalis at nililinisan yung mga bunga ng kalamansi, wag na po ninyong alisin. Yung kasi mga tayo ng bulat kinakain kasi ng mga bulate rin yan. Yung ngayon na nagiging pataba ng ating kalamansi. Yung mga bulati, yan nag-neutralize sa lupa Kaya nagiging buhag-hag Pagka lupa may bulati man ayaw nang mabuhay, ayaw na rin magkaroon ng bulate, ibig sabihin, acidic na yung lupa mo. Iba din dapat hinahagisan yata ng Puradan yung lupa para mamatay yung bulate. Para pinapatay ng bulate. Yun ang nag-neutralize ng lupa Yun ang natural natin kung sa lupa Yun ang ating mga natural na gumagawa ng organic. Dahil yung mga damong natutuyo sa gitna ng kalamansi, yun ang kumakain. Tsaka itinatay naman nila. Oo. Kakainin nila, mapupulbos kayo nyo. Yan ang silbing pataba. Kaya nga. Pagkatapos nabubuhag yung lupa. Tsaka iba, bumibili pa ng vermiculass. Pero tayo ng bulat para pataba. Kaya pagka maraming bulati yung lupa mo, tinatanong ng kalamansi, matuwa ka. Malusog pa yung lupa mo. Kaya nga. Pag wala ng bulate. Wala ng bulati at andam mo ay na rin tumubo, ay mo sabihin, acidic na yung lupa mo. Iyo, kahit paano na gawin mo na doon Pwede mong linisin yun. Tanggalin niya yung acidic ng lupa. Sabugan mo ng asin o kaya apog. Apog, ano? Yun, kapag tatanggal ng acid yun. Mm. Kung ang lupa mo naman ay nababaha, hindi magiging acidic. Kasi napapalitan yung kanya pagka nababaha, nalulubog Nabababad yung lupa ang tubig. Nabibihisan sa bali Kaya okay lang kahit na nalulubog sa bahayo ko. Alam mo ang problema. Lalo gumaganda yung lupa pag nababaha. Lalo pag natatamba ka ng putik, yung banlik, natatawa, pataba. Mas maganda magiging lupa. Mas maganda. Mas magiging buhagag ang lupa. Huwag lang mag-i-stay yung tubig at mamatay ka lang. Ayun, mag-i-stay yung tubig talaga. Mamatay talaga yung kalamansi mo. Kaya minsan sa mga tabing ilog, magaganda kalamansi. Gusto nung kalamansi may tras lamang yung buhangin may tras gusto. Nung araw kasi, na hindi pa uso kalamansi rito, ang itinatanim dito yung mga gulay, gaya ng mais, kamote, mani, na pangkaraniwang tinatanim dito. Pagka nagtatanim kami, itong lugar ng lupa nito, tsaka mapunta sa ilog na yan, hindi gano'ng pinakikinabangan sa pananim na gulay yan. Pagtawagin namin yan, pagas. Pag nagtanim ka ng mais, kaya ganitong kalalaki yung puno ng mais, ganyan katataas lang, mag-uulay na. Maliliit lang. Maliliit. Kaya tawagin namin yung pamakain sa kalabaw. Pagkatapos yung kamote naman, pag tinanim namin, gaganyan kahaba yung hantaw. Tatandaan ng ganun lang din yung hantaw niya. Hindi na gumaganda. Pangsahog lang sa sinigang, wala kang makakuha sa talbos niya. Ayaw talagang gumanda. Ngayon, na mauso yung kalamansi. Diyan pala sa lugar ng mga pagas na yun pala gusto ng kalamansi. Yan ang gustong-gusto nila. Kaya biglang angat ang presyo ng lupa rito. Dahil nung unang bago-bago, binibenta yung mga lupa dito, napakamura lang. Ay, sabihin mo, kalahati hektare, bibenta sa'yo na 6,000. Tanong mo nga, anong araw 4,000. Kalahati hektare ngayon, nung maging in-demand ng kalamansi, nakilala nila ang kalamansi pala maganda sa lupang pagas. Biglang triple angat ng lupa. Biglang nagmahal ang lupa. Nagmahal ang lupa.
Pero nung panahon talaga na yun, halos ala na ibig magtrabaho rito. Dahil dun sa mga... Dahil nga ayaw nga umano ng matino. Una-una wala pang tubig, no? Wala pa. Kaya nga pagka nagtanim ng tagulan, pagka nakalamidad, mababaha, mamatay. Sabay-sabay. Magtatanim ka uli, mag-aararo ka na naman. Hindi naman mababaha, hindi naman uulan. Kaya nga mga isdi nga lumalaki. Maabutan ng Tagara. Oo. Tanim ka, kung gano'n kahaba yung kamutin mo, tinanim. Hanggang sa tumanda yung kamutin mo, ganun lang. Pansahog lang sa sinigang, wala kang makukuha. Kaya pahirapan nung araw talaga. Kaya mahirap lang dito noon. Ngayon guminhawa nga rito, ng mausiyang kalamansi. Na isa lang sa pinakamaginhawang tanim sa lupa. Kung kumpara mo sa gulay. Sa gulay kasi, kada harvest mo, mag-aararo ka, magagaya ka. Kaya obligado meron kang kalabaw. Ang kalabaw, isang obligasyon na ng isang magsasaka. Dahil ang kalabaw, walang piyesta opisyal dyan, tagol at tag-araw. Nag-aaral. Ipagsasakati mo. Oo. Obligado pa kayo. Obligado pa kainin mo. Kaya kung may appointment ka, diba, bukas may appointment ka, ngayon pa lang, gayak mo na yung maghapon pagkain niya bukas ng kalabaw mo. Para huwag magutom. Ayan. Ganon. Kaya yung malaki sakripisyo may alaga kang kalabaw. Ngayon, hindi ka na mag-akala kahit alaga ng kalabaw. Hawan-hawan ka na lang. Ani ka nila na ani. Oo. Kaya wala kayo ginawa ng kalamansi. Maginhawa ko natin. Ayun po, share lang namin sa inyo doon sa mga katribya po natin na yung bunga ng kalamansi hindi po nakapagpapaasim ng ating lupa. Ano pa, nakapagpapaasim ng mukha, pwede. Buti pa nga na bago-bago nakakalamansi kami rito Meron taon talagang hindi mabili kalamansi. Talagang nakakalaglag sa puno. Pero yung mga huling panahon na yan, nagdumami lalo kalamansi. Wala na nakakalaglag sa puno, nabibili na. Tsaka na agad, pati mga hinog na agad. Kaya yung sinasabing hindi na mabili kalamansi, magpakita kayo na hindi mabili kalamansi na dahil nabulok, dahil hindi nabili. Meron nabubulok dahil hinahayaan nung bumibili na masira. Napapabayaan. Pero kaya lang hindi nabili dahil nasira, hindi mabili dahil matino. Yeah. Paano mga katribya? God bless po sa inyo lahat. Kita na po tayo bukas. Bye-bye.